Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-support podcast. Sige. Malamang ngayon, susupot-supot ka pa, pero makinig ka lang dito, mag-observe ka, balang araw sigurado ako, mas malupit ka pa sa akin. Yeah! Pew, 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 pew! Sa club. Here's welcome number 7. Our ladies for tonight. Pew, 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 pew! Kasama ko mga tito ko na, no? Naintindihan ko kaya nila yun. Hindi ko naintindihan pinagsasabi ng mga ganun. Hindi naman naiintindihan. Lalo na yung sa mga bar. Kunyari tapos silang kumanta. Salamat sa mga ano nyo. Meron kayong ano. Sabihin nyo lang dito. Bigyan nyo lang dito. Turo na ng turo. Di ko maintindihan. Pare-pares na hindi ko rin talaga naiintindihan. Kahit ngayon sa mga order hindi ko rin siya naiintindihan. So pagkatapos niya sabihin yung mga ganon, Yun pala ang gusto nila sabihin. Pag meron kayong mga request, ibigay nyo lang doon. Pero pagka nandun sila sa stage kasi di ko maintindihan. Thank you so much. Pag gusto nyo mag-request, ibigay nyo lang dito sa... Mataas yun. Itong mga putang yan to, English pa. English pa. Mas lalong ang gulo. Hindi maintindihan. Oo, kahit nga siguro Tagalog yun, di mo maintindihan sa kapal lang echo eh. Diba? Lalo sa sa club na pinapasukan ko dati. Nag-waiter ako nun. Ladies and gentlemen. Ganun lang, tol. Ladies and gentlemen. Gentleman lang maintindihan mo. Oo, pre. Ginagawa kasi nila yung intro bago lumabas yung EAKX, diba? Ladies and gentlemen, please welcome. Yun lang naiintindihan ko lagi. Ladies and gentlemen, please welcome. Oo. Tapos may mga code name yun, yung mga EA, diba? Paglabas niya, sunshine. Candy. Pero paglabas, copy ko eh. pero hindi, tuloy ko yung Tapos laging pampindot nila yung pew, 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 pew. Laging ganun, no? So, isa daw, General Lansoy Army. Ang puso ko nasa mga magsasaka. Unicorn to. Kasi nga, isa akong Rainbow Gang. Oo nga, Ingatan niyo yung pera nyo. Screenshot ka na naman dyan, pre. Ayun o, picture nyo na. 3, 2, 1. Rainbow Gang! Unicorn Gang! Yeah! LGTB, HDMI, Bluetooth. Just on point pare sa lahat ng social media. Malapit na ang holidays. Bumili na kayo ng pabango sa mga stores natin. TikTok Shop. TikTok Shop lang tayo. Wala na tayo sa Shopee kasi kurakot ang yung mga puwi ng inang yan eh. Daming tax. Puro tax. 8 assets sa lahat ng social media. Pumunta kayo sa YouTube ko kasi eco-content ko yung mga comment nyo sa anti-support. Yun. Yeah. May kanta akong intro para sa'yo, babagay dun sa podcast mo. Kala mo, limot ko na. Ang blank ni Wally. Ang blank ni Wally. Kala mo, limot ko na. Nahimik na nga si Boss Wally, pare. Gunawan mo pa ng kanta. Ang bold ni Wally. Ilan taong ka na napanood mo yun? Lo, kailan pa ba yun, pre? Hindi ko na maalala. College. Early 20s. College pa ata ako nun eh. Di ko na rin maalala. Tagal na nun. Naalala ko no, nung pumatok yun, nawala siya. Ilang buwan. Tapos magbalik ang awkward. No? Pero nag-sorry naman siya. Sorry sa mga nabigo ko. Well, yun ang nakakabilib kay Boss Wally. No? Nag-sorry siya, hinarap niya. Hinarap niya. Kasi nga, paano mo may escape pa naman? Nasa video na eh. Wala pa chat GPT na, wala pang AI. Paano mo may escape yun? Ayun, pwede mo sabihin, hindi, face swap yan. AI yan. Pero ano ba, yung girl lalo ba doon, nasa show pa rin nila? Hindi ko na nasusubaybayan kasi. Pero di ba dancer yun? Dancer nila. Isa. Sa dancer nila. Well, hindi ko rin alam kung may asawa sila both. Parang, doon lang naman sasablay yung scandal na yun kung may relationship sila sa bawat paligid. Hindi ko rin alam kung mayroon silang pero partner. Kung wala, safe lang yun. Tanga-tanga lang talagang kumalat na aksidente, di ba? Tataka ako kasi ang dami nga lumabas na ganun, pre. Mga artista, di ba, lately. Yung mga sikat pa, mga mayayaman, di ba? Naglabasan yung mga scandal nila. Ba't sa tingin mo? Ano ba reason nun? Yung isa, ang alam ko, nagpaayos ng cellphone, tapos na-upload, dinownload yung video sa cellphone. Kasi ganun pagka nagpapaayos ka ng cellphone, may app yung mga technician na yun para makita lahat ng files mo eh. Kasi, tapos yun, dinownload daw, ganun. Laging ganun ang issue na kaya talagang pasukin yun, pre. Dati, no? Oo. Hindi, actually, up until now, so para sa akin, kung may mga ganyang video kayo, magpapaayos kayo ng cellphone, make sure nyo na dinilit nyo na yan or
Pero meron Huwag na naman kayo eh. maganyan. Meron namang secure app eh na parang ano ba yung KeePass ba yun? Na pwedeng mong secure app siya na nandun mo naka-upload yung mga gusto mong private something na hindi mapapasok basta-basta. So, kung may ganun kayo, kasi minsan di naman din maiwasan dahil minsan kink nilang parehong Kasama na yan sa trip ninyo, pag trip ninyo, no? partners nila, o sendan sila ng ganyan. I mean, it's part of the relationship para magkaroon ng spice. Na naintindihan ko, but you have to be careful, pare, kasi nga, lalo na online Is ngayon. it bad to do that? Ako, pare, sabi ko, nagawa ko na ng video to doon sa YouTube ko eh. Pagka mag-boyfriend, girlfriend, hindi. Bakit pag Kasi husband, wife? pag husband and wife, may possibility, lalo na matagal na kayo, kailangan nyo na ng konting spice nga sa relationship. And yun ang one way to add some spice sa relationship, lalo na yung mga long-term na naboboring na sa relationship nila. Instead of breaking up, maghanap sa iba, i-transform na lang yung current relationship nila. Which sa akin, healthy yun. Para sa akin, okay, good. Pero kung mag-boyfriend, girlfriend kasi, bata pa kayo, may choice naman kayo na makipag-iwalay or what. Well, hindi nyo na kailangan nun. Yun ang sa akin. Baka mag-blackmail lang pa kayo eh. Oo. Kasi pag mag-asawa, ano pang iba-blackmail nyo? Putang ina, kayo naman. Gago, kasal tayong Diba? dalawa. Kasal tayong dalawa. Siraan mo ako, sira ka din. No, di ba? Apelyido ko, nasa yun eh. Di ba? Oo. So, yun, nagme-make sense sa akin yung mga ganong bagay. Tsaka pag, again, boyfriend, girlfriend, hindi nga kayo, wala ngang, ano bang katunayan na magtatagal kayo? Di ba laging ang temporary lang ang boyfriend, girlfriend most of the time, di ba? So, hindi siya safe na maging hobby ninyo magsenda ng ganyan. But, yan ang gawain ng mga bata ngayon eh. Magganyan, magsenda ng ganyan. Wala namang magagawa itong sinasabi namin kasi ginagawa naman na nila eh. Pero yun, it's ever lang. Oh, yeah. Awareness lang. May question ako. Sa Boldiwali. Sa Boldiwali. Sasamantalayin ko lang dito sa part na to, ako, makiki-anib ako dun sa mga, kumaga, May bold? Saan ba? Ano tayo? teka lang, sa mga estudyante, sa mga nakikinig, kumukuha ng advice sa inyo, gano'n, may kianib ako sa kanila. Kumbaga, ako, nasa front seat ako ngayon, makakahingi ako ng advice sa inyo. Nandito, di ba? Pinakamaganda. Di ba? Napakaswerte ko kasi yung mga nagtatanong, nandun lang sa comment section, nagbe-message, tapos sasagutin nyo. Ako nandito. So, masasamantala ko yung pagkakataon para humingi ako ng tanong. Kasi ako, honestly speaking, nung magkaroon ako ng relationship sa based na babae, matagal na. Based? Maayos na babae. Okay, okay. Maayos na babae. Matagal na. So, naisip kong tanungin sa inyo ngayon na paano ang reaction o paano ano lumalabas sa bibig ng babae nyo na maayos ngayon kapag pagdating dun sa mga bagay na boundaries nyo. Kasi kumbaga, dahil nga karamihan ng mga past ko ay mga babaeng crazy eh. So, alam ko na reaction ng mga yon. Ngayon, so, question ko ngayon, hindi ko na yata alam kung paano mag-react yung base na babae pag sinet mo yung boundaries niya. Ano ang mga possible na lumabas sa bibig niya? Para malaman mo na okay yung pag-iisip ng babae. Pwedeng ganun or, pwedeng ganun. Anong naiisip yung senaryo na na ibabawal mo, ngayon ngayong example, ibabawal mo sa babae mo ngayon. Tapos ano yung possible, kung familiar na answer na ibibigay niya. Ano naiisip nyo? Sa'yo ko yung bibigay para hindi kayo mahirapan. Kasi pag ako nagbigay ng senaryo, Hindi ko magets yung question mo. alimbawa kung may senaryo ba kayo na pinagbabawalan mo yung babae mo? Yeah. Yan. Damit. So ano nire-response niya? Mabilis lang na okay. Okay, Hindi Kasi siya- ayaw niya rin eh. Yun, madali yun eh. Ayaw niya rin, pre. Kasi, yun, katulad niya, sa dress. Kasi ako, hindi ako mahigpit sa damit. Lalo na pagkasama ako. Pagkasama ko, yun, alam na ng follower, subscriber. Pagkasama ako pa nagsasabi sa SB ko na, ito suotin mo. Gusto ko yung kita kahit papaano para meron ako nakikita.
Mas okay ba yun? Mas okay na ako yung tumitingin. Ikaw yung titignan ko? But ayaw nyo yun, mga babae, di ba? So, alam niya na yun. Yun kasi yung gusto ko. Gusto ko may nasisilip akong ganyan pagkasama kita. Di ba? So, okay ako basta kasama mo ako. Pagka hindi ako kasama, sinasaway ko siya. Sabi ko, tangin hindi mo ako kasama, ganyan suot mo. Sino-sino ba kayo doon? Ganon. Ito, kung ano yung pagkakasabi ko, ganon ko sabihin sa kanya. Sabihin niya, hindi sila Ay, ayoko niyan. Huwag yan. Hindi mo ako kasama eh. Papalit siya. Papalit siya. Insecure ka. Hindi. Yan, exactly. Tama. Yan yung crazy na, pre. Yung sagot ni sa daw, magandang example yun. That's a crazy woman na titirahin ka agad yung insecurity mo. Well, yeah, totoo naman eh. Insecure talaga. May insecure talaga. Biruin mo, kita yung katawa mo ng ibang lalaki. Hindi ba dapat boundaries natin yan bilang partners? Biglang mag-asawa tayo? Talagang may insecure ako. Puta yung akin, nakikita nung iba. My body, my rules. Yun. May naisip pala akong halimbawa. Ito, baka ito masagot nyo na. Halimbawa, nagchuchongke siya. Sinabihan ko siya, huwag ka na magchongke, hindi maganda yung epekto sa'yo eh. Siyempre, pag crazy, alam mo na, hindi papayag. Pag maayos, paano? Dapat isang mabilis lang din na, titigil ko na. Ngayon, ang tinatanong ko kasi, normal na reaction na nagpapaliwanag pa sila eh. Pagdating sa mga bagay na hindi nila basta agad mabitawan, boundary mo yun, pero hindi agad nila mabitawan dahil yun yung gusto nila. Lalong-lalo na pre, yung mga ganyang klaseng usapan, kung ginagawa niya na yun bago ka dumating eh. Yun ang kailangan pa ng masinsinang pag-uusap yun, yung mga ganong shit. So, understandable yun. Pero kasi, again, papasok tayo dun sa rules ng relationship, yung responsibility nga ng relationship, yung compromise, di ba? Kung ako dati masyado kung sabihin natin na ma-business. Pero kasi kailangan yung ginagawa mo nakakatulong sa relationship. Yun ang hindi pwedeng matanggal talaga. Yun ang hindi pwedeng makompromiso. What do you mean? For example, pare, nagrereklamo siya kasi lagi akong may meeting. Kunyari ganun. Or lagi akong umaalis kasi kausap ko yung mga supplier ko. Tapos sasabihin mo, ayoko niyan. Bakit? Pera yun para sa atin yun eh. Hindi pwede. Hindi pwede makompromiso yun. Pero yung, for example, yung ganyan yung nagchuchongke, anong naitutulong ba sa relationship natin yan? Diba? Hindi naman. Yun yung mga pwede. Yun yung mga kailangan mag-adjust, pre. Diba? Para pag sabi niya, Jopi, masyado ka ng hot. Pop ka muna. Pagka-pop, pasiba ka nagpahubad. Pag sinabi niya, baby, masyado ka namang hot. Pop ka muna. Ito, speaking of kompromiso, paano kung yung pagpapop na yun, sinabi niya sa'yo, pinigilan mo, masama yun sa pakiramdam, masama yun sa'yo. Sinabi niya sa'yo na, pagka nagpapop ako, nalilibugan ako sa'yo. Okay, putang ina, yun pala game, go. Kung makakatulong ba sa relationship kaso imposible naman yun. Yeah, ano naman yun, parang suntok-suntok naman yun. Sa akin naman, ang question ko dun sa question is, bakit ka napasok sa mundo ng babaeng nagchichongke? I mean, di ba? Bakit nga ba, Ching? Yeah, Uy, gogo. Diretso siya. Defensive! Nakita mo kung gaano kahirap yung trabaho natin. Yung mga maliliit na experience. Defensive! Nag-aikido si Ching. Hindi, pero tuloy. Nag-going back. Wala, Sa diretso akin, to. Parang Eric ay ang dami kong i-edit! Gago, isang oras yung ang hirap kapain, bro. Yung kay Ram Simp. Alam mo ba yung kay Ram? Putang ina to, lang hirap kapain kasi 1 hour eh. Puta, sorry puta. Ano ba yun? Hindi naman Nakakainis. nabuo eh. Hindi naman nabuo. Hindi nabuo ko, nasabi ko yun, pre. Nagulat nga ako eh. Yun ngayon. So yun nga, going back. Yun yung may question ko dun eh. Bakit ka napasok sa mundo ng babae nagchuchongke? Siguro malapit-lapit dyan tol, one night stand ko. Sabihin natin, di ko siya frequency, di ba? Di ko siya same energy, di ba? Pero pinagtagpo talaga ng tadhana eh. One night stand yan. Kasi hindi naman ako hipokrito, lalo na kung maganda yan, okay naman siya. One night naman talaga. So, Yeah. sige, ingat-ingat lang tayo. Pero sige, protection ha. Sige.
Pero yung to the point na pagbabawalan ko siya, gusto ko na siya i-transform niyan para mahalin. Yun. Diba? Which is, ipakita niya munang mahal niya yung sarili niya. Kasi pag pinagbawalan kita na droga yan, di ba? Huwag ka mag-chongke, tangina, kababae mong tao. Ayoko niyan. Then, ang dami niya. Kasi ito lang nakakatulong sa depression ko, sa ganyan ko. Ganyan na malagi pansalag ng mga yan, di ba? Mga nag-chongke na Bob. Ito lang pang ano ko sa depression ko. Tsaka pre, dagdag ko, tuloy mo pa rin yan, pero dadagdag ko. Kasi ang palabas nila, malalim yung relationship nila sa chongke. Hindi, pinalalim lang nila para ma-justified. Ganon din ginagawa nila sa kabuti. Tangina, may mga tao ko nakikita sa ano na nakatira ng kabuti. Pang! Alam mo, yung universe, tapos yung Mars, pag pinag-connect mo yon, tangina, hindi nyo kasi naiintindihan eh. Ganun, nagagalit pa. Tangina, gago, di ka malalim, malabo ka lang. Gusto ko linawin sa'yo yan, ha. Sarap na lang ganunin sa mukha. Oh, lul. Oo, tanginang yan. Ay, pre, speaking of pagpapalalim, nakaka-relate ako yung sa mga gemstones. Pinalalim lang din nila yun. Oo, diba? May mga powers daw na ano. But then again, if those things is truly helping you para sa mga bagay na gusto mo maano sa buhay, hindi ko sila hadlangan. Okay? Kung nakakatulong talaga yun para sa proseso ng buhay nila. Pero kung nakatenga ka lang dyan, panay ka chongke, panay ka kabuti kung ano-ano man tinitira mong droga, hindi ka naman productive, tapos naglalalim-lalima, putang ina, wala ka, tamad ka. Diba? Kupal ka. Hindi ikaw yung babae para sa akin. Pero kung productive ka nga, at the same time, ina-explore mo yung mga malalim na shit na yan, then pwede pa tayo maging magtropa kasi masipag ka naman eh. Yeah. Alright? Pero yung babae nagchuchongke, tapos hindi makikinig, daming irarason sa akin, Ito nga eh. malabo yun sa akin. Ang ganda nung sinabi mo doon, pre. Double down ko yung sinabi mo doon part na sabi mo, itatransform mo siya para sa pangmahalan. Doon pa lang ko, questioning ko na sarili ko eh. Ba't ako mapupunta sa ganung... Pero maganda nga yun, pre. Magandang pang-point out nga to sa mga babaeng ganun na nga eh. Yung siraulo na nga eh. Siraulo Kasi nga, kung may pakialam nga sa yung lalaki, the fact na sinasabihan kanya na ayusin mo yung pananamit mo, ayusin mo yung pagta-thirst trap mo sa social media, umalis ka dyan sa masamang bisyo na yan. Kasi nga, binibuild na nga kita para sa pang-seryosohan. Ayaw nyo ba nun? Red flag pag yung babae mo nakapicture ng ganyan. Tangina, paborito nila ngayon yun, par. Tinataas yung puwet, Tangina, red flag talaga. Pokpok na pokpok yung dating nung para sa akin, pre. Mas masahol pa siya sa babae nagchuchongke. Siyempre, sa Ito social lang. media yun eh. Bakit nakatuwad siya pag gano'n na, ano yan, ready mo, yung puwet mo, pag gano'n? Tangina, nauso ngayon. Dati nauso lang yung nakaganyan sa may transparent na bangka eh. Di ba? Nakatinga lang gano'n. Lahat sila, putang ina, ilang milyon sila nakaganon na parang tanga, feeling unique. Yung kayak na Transparent. Ngayon, yung puwet nila, ginaganon nila patuwad, posing. The fuck? Hindi pre, paano kung ang finalo up question? Napunta siya dun sa, itatransform ko yung siya sa mamahalin ko. Kasi hindi niya naman sinabi sa akin nung umpisa eh. Hindi ko naman alam nung umpisa eh. Na nagchuchongke siya. Hindi, alam mo na. Alam mo, ang dating lang nung umpisa ay parang, halimbawa, good time, nag-party tayo, so nag-smoke. Ganon ang dating. So, hanggang sa napaabot niya sa punto yung lalaki na okay, ito na. Ita-transform, yun na nga, papunta na sa ganon. Magiging magka-relationship na. Kasi hindi ka alam initially. Kung yun ang binibigay kong yun ang binibigay kong variable. Ganito straightforward na sagot niyan, ano. Kung willing talaga siya makipag-relasyon sa'yo, willing din siya makipag-cooperate sa'yo. Wala nang maraming ebas para itigil mo yan. That's it. Sabi mo lang itigil mo yung chongke na yan. Kumbaga, ang posisyon mo, wala nang tamang No negotiate. Walang negotiation doon. Kasi common sense naman na yun. Common sense na lang nga yun eh. Na pag sinabihan kang huwag magchongke, wala naman ng ibang ibig sabihin yun eh. Wala. Concern ako sa kabutihan mo, kaya pinapatigil ko yan. Di ba? Yeah. Pero makukulit itong mga to pre. Lalagyan nila yan ng ibig sabihin. So, hindi siya Para willing. sa'yo. Bye! Hindi siya willing. Uy, parang may tinutukoy ko talaga dyan, ah. Tangina. Nagpaliwanag na ako nung umpisa pre. Para sa audience to. Audience. Gago, sarap talaga ng ganitong trabaho.
Tangin na may tropa kang ganun, no? The zone na si tropa. Oh. Sarap, men, sarap. Sa going back, hindi talaga yun yung babae makikipag-cooperate sa'yo. Kung ngayon pa lang, binabasag na yung cooperative system ng relationship ninyo, paano mo ina-expect na makikipag-cooperate na maayos yan bilang asawa mo? In the long run, yeah. Oo. Tapos, eto pa, mag-adapt pa kayo dito. Kasi, sabihin na natin, halimbawa, maganda kasi siya. So, pagkatapos nung ganong event nyo, merong mga tao sa likod niya, kasama na lalaki, babae, na hindi alam yung buong storya. Eh di panic sa kanya yun. Panic sa kanya yun. Hindi niya sasabihin din yung, ewan ko, either, feeling ko common na, common na response ng babae sa ganitong specific scenario. Ano tingin nyo, sasabihin niya ba yun sa mga kaibigan niya nakapaligid sa kanya? Hindi. Sasabihin niya na yun ang reason, kaya kami naghiwalay kasi pinipigilan niya Sino to? Babae, lalaki? Babae. Malabo, pre. Alam mo naman ang gusto ng image ng babae sa Malinis siya. Ganito niya social bibitawan media. yan. Kaya kami naghiwalay ni Blank, itong lalaki, kasi masyado siya nakakasakal. Yun, matik. Ganun niya, i-flavored yun. Matik. No. Just like what happened on Angry Doc, di ba? Parang pinintangan siya ng sexual, blah, blah, blah. Bousy, trafficking, blah, blah, kung ano nung di ba? So, ganun niya i-flavor yun. Pinagbawalan siya mag-chonke, masama yan, nakakasakal. Equal, nasasakal ako sa kanya. Nakakasakal sa 8 asset, ang toxic niyang klase ng lalaki. Lahat na lang, hindi pwede. At yan, matik yan. Tatlo yan. Controlling, toxic, insecure. Yan. Tatlo nilang sasabihin yan sa lalaki. Matik yan. Matik yan. Ganun yan. Question pa ulit. Pwede naman ituloy pa, di ba? Halimbawa sumunod. O sige. Tinanggal niya yung chonke. Nag-negotiate. Pwede lang once a month. Wala nga negotiation doon. From the time na yung lalaki gusto niya full stop, then full stop. That's it. It's either yung chonky mo o ako. Yeah. Ganun lang ang option doon. Ngayon, kung ikaw papayag ka ng dahan-dahan lang, kukwit, ikaw bilang lalaki sa sarili mo, hindi ka fully decided na ayaw mo siyang patigilin, di ba? Kasi kung fully decided ka, stop! Talaga. Cut it out, di ba? Ngayon, kung susunod ka dun sa request niya, putang ina. Mababali yun. No? Mararamdaman niya yung energy na, ano naman to eh. Paano mo masusure na isang beses lang niya titirahin sa buwan yun? Oo. Magtatago pa yun eh. Tatago yun. Kakagaguhan niya. Actually, yun nga eh, no? Pag nag-decide ka, kahit umuo siya ng full stop, nandun pa rin yung tendency na magtatago yun eh. Oo. Di ba? So, pag ninegotiate mo pa, parang wala ring Wala value. rin kwenta. Kaya nga, in the first place kasi, ba't ka magmamahal ng babae mabisyo, di ba? Babae nagiinom nga eh. Pangit. Mas okay pa yung sunmig siya sa'yo, kayong dalawa, fine. Kasi hindi naman maalis yan minsan eh. Tanduay eyes, sige. Dalawa kayo, Smirnoff siya. Kasi nga, nasa Boracay kayo. Then, wine siya. So what, di ba? Pero, chonke, babae, pukinang yan. Last mo, boy! Tangin yan. Pula na mag-peace bomb kayo. Tangin na, tropa na kayo eh. Lalaki na yun eh. Tangin yan. The fuck? Solid, di ba? Ayos. Tangina, isipin mo, tangina, kung, eto maintindihan kita, kung ikaw yung lalaking chongkero ka rin, mahilig ka mag-chongke, hippie-hippie ka, umaga parang Bob Marley type shit ka, di ba? Or, addict ka lang talaga sa smoke. Fine. Sige, smoke ka. And then, yung babae mo makilala mo, nag-i-smoke, then fine. Same frequency. Pero hindi ka nag-i-smoke, pipilitin mo mag-quit yung babae na kilala mo nag-i-smoke na, parang, di ba, syempre, unfair din naman sa babae yun kung ayaw niya. No? Tapos, magagalit ka sa sarili mo, ayaw sumunod sa'yo ng babae mo. Putang ina, pumupunta ka kasi sa linya niya eh. Yun nga yung question ko nung una pa lang eh. Ba't kasi na-attract ka dun sa babaeng hindi mo naman ka-energy at frequency, tapos pipilitin mo ngayon? Parang malabo, di ba? Doon ka na lang sa babaeng naka-ready siya sa katulad mo. Kesa dun sa babaeng ire-ready mo pa lang sa kagaya mo. Tangina, mahirap yun. Kaya nga perfect nga yung babaeng nasa palengke. Yung katrabaho sa palengke, yun, ready na yun. Paano ko nagtitinda ng isda sa palengke pero nagchuchonky din? Utang ina, doble-doble na. Gago. Ilang kilo po? Tapos pag ganun ba po?
Sige! Ano yun? Hindi, sige, Sige. sige. Masipag naman. Hindi, sige. Inang Kasi yan, may labo nun. may bias ako sa mga nagtatrabaho sa palengke. May bias ako sa mga babaeng nagtatrabaho sa palengke. Shoutout mo. Baka Na cute mga babaeng Shoutout nagtatrabaho sa palengke, na cute, may bias, okay ako sa inyo eh. Uy! So, kung halimbawa nagsusmoke siya, ang lagi lang namang question paano ba nakaka-apekto sa buhay mo yan? Kasi nga, basically, tayo, ang interpretasyon natin ng Chonky, parang nag-alak ka lang naman. Yun nga, alak lang. So, kung hindi naman naapektuhan yung relasyon natin, pero definitely hindi mo siya ginagawa ng araw-araw, napapalampas ko yun. Pero, ako nga, ayoko talaga na makuha mo yung yung mindset ng mga nagchuchonky. Hindi ko gusto yun. Hindi ko gusto yun. Ano ba mindset nila? Yung feeling nila, sila, Sabugan? feeling nila nga awaken, parang feeling ata nila sila ng pinaka-enlightened na tao sa mundo Gago. Pero pag nandyan yung totoong sitwasyon, Ayaw naman. mahina ang sama ng reaksyon, walang control. So, hindi talaga. Fake yung awakening na yun. Feeling walk lang pala, feeling walk. Woke lang. Oh, so yun ang yun ang red flag ko yun ang non-negotiable ko pagdating sa nagchuchongke. Sige, pagbibigyan ka na nagchuchongke, pero yan ay something na parang alak lang na occasional, ganun. Pero yun nila lifestyle mo, feeling mo awaken ka, feeling mo mas magaling ka pa sa akin, babae ka, feeling mo mas magaling ka pa sa akin, na ganun. Kasi merong ganung mindset yung mga yan, pre, na dahil sila yung nagsusmoke, ikaw hindi ka nagsusmoke, angat ako sa'yo. Angat ako sa'yo kasi kumbaga yung frequency nga nila iba. Pero yun nga ang awaken lang sila during while smoking. Pero tanggalin mo na yung smoke, yan na yung realidad. Supot naman, galaw, wala. Puta, ano yun? Ano masasabi niyo sa ganun? Ako? May problema na. Ako para sa akin may problema na. Ay, Pero malalim naman siya pag nagsalita. Pretender ka lang para sa akin. Pre, Pretender ka lang. may lalim. Poser. May lalim. Pero yung lalim papunta sa kawalan. Gets niyo ako? Ang ina tol, real talk hindi sapat yung malalim ka lang, alam mo yung takbo ng mundo, dapat tumatakbo ka din. Dapat gumagalaw ka din. Hindi yung, eto kasi yung mga putang inang problema dito sa mga naglalalim-laliman, dumadami sila ngayon sa TikTok. Pre. Tangina, minsan nagpa-background pa sila ng kung ano-ano, tapos, alam mo yon, okay yan okay yan, maging malalim, okay yan, alam mo yung takbo ng mundo. Pero kung tumatambay ka lang din naman, hindi ka naman kumikilos. Hindi naman niya ginagamit yung knowledge na yun. Wala din. Baliwala rin, puro ka lang salita. Hindi ka nagtatrabaho. Diba? Hindi nyo kami kagaya na kadamatay na kami minsan sa kakatrabaho namin. So, ito nga ang point ko dyan Kasi sinasabi nila, ang parang point nila iba ako kasi ibang part ng mundo yun na-access ko. Yun na yun Ibang mundo. Kumbaga sinasabi nila, hindi ako dito, iba ang level ko, ganon So, ginagawa nila araw-araw. So, ibig mo bang sabihin sa akin, gusto mo nang umalis dito sa mundo na to? Ang masama. Yun Di ba? Naggaganon sila kasi iba ang realidad nila. Tapos inaaraw-araw mo. So, ibig mo sabihin, ayaw mo na dito sa mundo na to. Well, ito nga meron ngang nagligwak sa kanila na ganyan. Gago. Meron nga, pre. Off-cam ko na lang sabihin sa'yo kung sino. Meron nga. So, yun na nga yung ebidensya Malinaw na ebidensya. Na yung ganyang klaseng pag-uutak, mali yun. Yun iba ako. Bogsa ako araw-araw. Pero ito sorry for cutting you off. Sige, Yung wala mga problema. nag-i-smoke naman na in control na lalaki, they do it just for fun. Relaxation. Parang beer lang, relaxation. Especially sa mga banda-banda, di ba? Alam naman natin yan. And sa nakikita mo, okay pa naman sila. Just like Wiz Khalifa, Bob Marley. Naging okay naman sila, di ba? Eventually. So, hindi ako totally sobrang 100% against, dun sa pag-i-smoke. Totally sagad-sagad against. No, hindi. Bukas naman ang isip ko dyan kung sakali maligal yan sa Pilipinas. And sa Amerika nga, parang beer na lang yan di ba? Ang against ako is yung inaraw-araw mo yan, wala ka nang ginawa. Alam mo yun? Tapos wala ka nang ginawa kundi mag-usap kasama yung mga tulonggis mong tropa ng malalim-laliman na hindi na kayo nagsikilos. Wala naman. Let's say, walang purpose. Walang output. Walang output. Let's say, iba nga yung gusto ninyong mundo, pero may rules nga tayong kailangan sundin dito.
Kasi may society dito na gusto nyong lumabas, hindi nyo naman din kaya kasi by the end of the day, bibili ka pa rin sa 7-Eleven, bibili ka pa rin sa sari-sari store ninyo na binili nila sa rules lang din ng society na to, gumagamit ka pa rin ng pera, o shut the fuck up. Kailangan mo pa rin kumilos kasi kawawa yung family mo, yung magiging anak mo in the future. Kung gusto nyo talagang umalis sa rules ng society na to, sobrang yumamang ka dapat. Doon sa pagsisindi niya. Yun lang naman yung ginagawa niya eh. Paano nga sila yayaman doon? Nakatambay nga lang din sila. Yun na nga. Wala, mahuli ka pa dyan. Pre-add ko yung pagdating. Actually, up until now, hindi naman ako convinced na yung lalaki, kung talagang in siya para ipanalo yung game dito sa mundo. Sabi natin user siya, occasional user siya. Hindi niya ipagtatanggol ang Chongke. Kumbaga, yung taong occasional lang, kunwari, mapaparod itong video na to, hindi yan mapipikon. Kasi, yun lang ang relationship niya nga sa Chongke. Parang beer lang. Pero para dun sa klase ng lalaki na kahit occasional siyang gumamit ng Chongke, pero matitrigger dito sa pinag-uusapan natin, may mali. Para sa akin yung Chongke, hindi yan pinagtatanggol. Okay yan, naiintindihan ko kung anong yan, nagagawa sa tao niyan. Pero para ipagtanggol, hindi. Kasi kahit nga tanggalin mo yung, eto, mag-risk ako dito. Kumbaga sa sugal, kumbaga sa pustahan, mag-risk ako. Pag tinanggal lang marijuana sa mundo, magiging maayos pa rin ang mundo. Risk yun yun ang pusta ko. Alam ko marami magagagi, may community yan mga yan. Yan talaga, matatapit na yan. Oo. Marami yun. Yun, tapos na. Well, totoo naman eh. Kasi ang weed maliit na bagay lang din naman yan dito sa mundo. Yun ang inaano namin dito. Pero mundo nila yun. Mundo nila yun, bro. Now, Yung maliit na mundo, yung maliit na bagay na mundo na yun, sa kanila malaking mundo na nila yun. So, perfect nga yung landing dahil ikaw alam mo yun So, mabibigyan mo ba sila ng justification kung bakit? May justification ba? Sila? Oo. May iba kasing certain ng community na kapag nakaka-chonky sila, mas nakakausap nila yung God na kinikilala nila, pare. Hindi ko lang sure kung ano yung eksaktong God na yun, pero parang Rastafari, meron din sila sariling God doon, pare. Na, yun nga, nakaka-connect sila through smoking. And parang way ng samba nila yan, doon sa God nila. Especially sa Jamaica, pare. Kaya nga yung smoke doon, parang dadampot ka lang ng daon, bilutin mo. Alam mo yun, nakabilad na dyan kung saan-saan Bilutin mo na lang, smoke ka. Walang problema, kasi parang ano nila yan way nila yan para spiritual mo, connect doon sa God na tinutukoy nila. May God of parang sa smoke sila tol pero nakita mo yung intention, pre. To praise To praise, Maganda. to meditate. Oo. Ang sumira dyan, yung mga batang youngstana na ginagamit yung Chongke para sa maling gawain. Kasi akala nila cool. Yun nga. Kung tutusin, Pero ang totoong reason talaga sa palagay ko niyan is to meditate, to pray, to calm your mind, to make peace with yourself and other people, and gumaan yung mga stress na dala-dala mo Ayun. at makapagdasal sa Panginoon. Kung yan ang pag-uusapan natin, yan pala ang purpose niyan, wala akong problema, pre. Ganun talaga tol. May community na ganun Wala talaga. akong problema dyan. Nasira siya dahil sa mga tambay na tao na hindi alam yon, Tsaka pretender lang po, sir. sabog-sabugan, nakikipagsuntukan. Kung makapagsunto ka pa ba? malakas ba yun? Pag ako ewan ko, wala akong tiwala sa sarili ko. Kung mag-smoke ako, tapos may ipagsuntukan ako, parang wala akong tiwala sa sarili ko. Actually, konti lang naman kasi mga smoker na nantitrip Konti lang din naman talaga. Kasi madalas food trip Food Less trip. productive talaga sila. Parang ayaw na tumayo sa upuan. Ganun. Pero yun, at least, iba, natalon tayo dun no? Ibang Oo nga usapan din yun, Maganda pare. Okay, yung ganung klase ng topic. Kasi Simula siya sa... marami ding curious sa ganyan. Well, hindi man sila nagdidig deep, but napag-uusapan na nila yan, magtotropa. Hindi lang nila siguro... Oo. Wala nang wala pang nag-ano. Ako sa akin, nataon na napadaan ako sa ganyang klase ng... Oo. So, actually, medyo may talaga siya sa akin na hindi ako convinced talaga Na?
na ila-lifestyle, gagayahin ko yung buhay nila. Wala akong nakikitang ano sa akin. Good benefit. Wala akong nakikitang good benefit oh. Basta naiintindihan ko na marerelax ka. Halimbawa, karamihan ng tao, mahirap eh. Karamihan ng Pilipino, mahirap. Mm. So, kailangan mong iangat yung buhay mo, kailangan mong iangat yung buhay ng pamilya mo. Ngayon, kung araw-araw kang sabog, paano mo ma-achieve yun? Kasi ang goal ng pagsasabog, magre-relax ka nga. Hindi ka pwede mag-relax. Di ba? Lalo na kung lalaki ka, ikaw ang magtataguyod sa pamilya, bakit ka magre-relax araw-araw? I think some people using it after ng hard work nila sa isang buong araw. May mga kilala ko na gano'n, na sisindi sila after nung nakakapagod na buong araw nila. At nagigets ko na nare-relax sila after hard work. And then bukas, panibagong umaga na naman, sarap ng tulog nila, relax yung muscles nila, yung body nila. Feeling nila, kinabukasan, energized sila kasi nga sobrang sarap na naging tulog nila ng buong gabi. Pero kung gagamitin mo siya, start of your morning without any productivity na ginawa, wala ka pa nagagawa sa sarili mo, wala ka pa na-achieve, smoke ka agad ang bungad mo. Pero ito makulit, Mali. may kilala ako. So, yun na nga, wala pa na-achieve, smoke agad ng bungad. So, mag-smoke agad. Ngayon, in the process ng araw, masisense niya na, kailangan ko ng alertness. Magkakape siya. Kumbaga, tatanggalin niya yung sabog niya. Kakape siya, tatanggalin niya yung sabog niya. Tapos sa trabaho konti, mamaya maggaganon ulit. Inang gulo ang putang ina. Based on studies, medyo nakakasira ng memorya din ng sobrang marijuana. Especially pag masyado kang maaga. Nag-take ng marijuana. Memory loss. At medyo magiging makakalimutin ka. Bababa yung process ng function ng utak mo. Di ganun katalim. Kasi nga naman, di ba? Tsaka since ewan ko, tama to, baka, pero ito lang yung nagme-make sense sa akin. Since pang-relax ang chonky, ang testosterone, di ba, more on ang power, yung testosterone natin is for, nagagamit natin siya for being aggressive, di ba? So, sa tingin ko lang ewan ko, verify mo to. Pinapatay yung aggressiveness. Pinapatay niya yung testosterone. Pagka, sagad ka na dyan sa kakasabog mo. Pero ako, bibigyan ko ng halimbawa yung sarili ko. Talagang high school ako, naging stoner talaga ako. Pero, basta legit, naging stoner talaga. Pero wala, hindi na ako babalik dun. Mas, kaya kong ma-achieve, ako lang naman to kaya kong ma-achieve yung klase ng relaxation. Wag na, makapag-relax ako kahit walang chonke. Yung creativity na kailangan kong ilabas, kahit wala na ring chonke, magagawa ko yan. Mas tiwala ako sa sarili ko, mas tiwala ako sa lakas ko nang hindi nag-smoke. Nang ito, na organic, kumbaga. Sober ka, sober. Oh, ito na rin yung pagtitiwala ako sa Diyos na kung ano yung binigay niya, kung ano yung nandyan, basic na nilatag niya para sa'yo, yun ang gagamitin ko. Yun ang gagamitin ko para umabante sa buhay. Tama yun. Yun. Ikaw, Josh, Oo. nag-smoke ka ba? Hindi majority, sobrang minimal, pre. May experience ako dyan, pre, but sobrang minimal. Yan, kasama ko lang din siya. Kunyari, may tropang nagdala, ganyan shit. But, that's it. Hindi ako masyadong dyan sa... Isama ko na rin. Adik! Hindi. Ikaw ba hindi? Oo rin. Pero, sige. Ngayon, eto. Tanginang yan. May mag-ano dyan sa atin, sabihin, tangin ng mga adik boy. Putang ina nyo, mga tawag dito. Hugas kamay. Kaya nga namin nasasabi na hindi naman masama yun. Pero huwag nyo gagawin na araw-araw. Diba? Hindi. Out of curiosity lang din naman eh. Ako, posisyon ko ngayon, tigil mo na, hindi mo kailangan yan. Hindi nga kailangan. Yan posisyon ko, hindi kailangan. Magiging masaya ang buhay ko, mabibuild ko yung pamilya ko, yung pera ko, nang hindi na humahawak ng ganyan. Kaya nga nasasabi namin na hindi mo kailangan mag-rely doon para lang maging happy. Mas masarap yung happy ka na, natural kang happy, na hindi sumasandal sa ganun. Na walang mga ganyang klaseng Kasi lahat kami na-try na yon once, out of curiosity.
Ako parang mga 23, 22. Anong high school? Yan, ganun. College, mga ganyan, na-try ko siya. Ako pre, ano talaga? Wala naman akong ano. I mean, nakakatawa siya kasi yung mga kasama mo pag nakaganyan. Pero ako kung magsusolo ako gano'n, parang wala naman ang benefit sa akin. Parang wala namang kwenta. Kaya, hindi naman ako na-engage. But you know, I understand people na yun nga, na gumagamit nga kasi nga for relaxation. But it's not for me. Ako, sige. Kung possible nga na matap yung community na yan. O, sasabihin ko na lang din sa inyo. Sige, dahil karamihan sa inyo ay hindi ko namang kilala, pero meron kasing ilan sa community nyo ang nag-cross ng landas ko, wala hindi niya na-represent yung community nyo, hindi niya na-represent ng maayos eh. So, ganito ang feedback ko sa pagdating sa ganyan. Kung describe mo yun, yung active, na mo sa community nila. Addict lang siya. Dependent. Dependent siya. Dependent. Ako, ang nakikita ko dun, kasalanan sa Diyos yun. Nakadepende ka dun sa halaman. Para sa akin, ganun yun. Kasi meron na siyang binigay eh. Maganda naman, maayos. Ako, para sa akin, ako hindi ako nanggaling sa pamilyang mayaman, ganyan. Pero kaya kong sabihin na maayos naman yung binigay ng Diyos sa akin, na pagpapasalamat ko naman yung mga bagay na nandito. Hindi ko na kailangang dumepende sa chongke. Okay na ako nito sa natural state ko. Lahat ng sobra masama. Actually. So, ang ganda nung pinag-usapan namin, pare. Ito yung mga kwentuhan na, alam mo na, hindi ito napapodcast masyado, pre, ganitong topic. Hindi. Kasi kumbaga, pinag-usapan namin dito, talagang na-experience ng lalaki talaga simula pagkabata namin. Yung mga na-experience namin na sinishare namin sa inyo. Diba? So, walang plastikan dito. Ito talaga yung mga na-experience namin, real-life experiences namin na baka makatulong sa inyo in the future. So, yeah. Comment down below, pare. May mga experience ba kayo dyan? Anong sa tingin ninyong perspective ninyo sa MJ, pare? Leave a comment down below. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti Support Podcast will be right back. Rainbow Gang. Stay cool.